Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 20, 2024. And for today, we are going to talk about the 3 John chapter 1 verse 4. And the topic that we have to discuss is that we are both physical and spiritual parents. To explain further, babasahin ko po muna yung 3 John chapter 1 verse 4 na nagsasabing, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. So ang context po nito is yung kagalakan daw po ng Panginoon is nagmumula sa katotohanan na ang mga naniniwala sa Kanya ay tunay na pumupunta sa mabuting landas, sa landas ng katotohanan, sa landas ng Kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo at hindi magiging lie, no? So, paano nga ba natin mapapasok yung we are both physical and spiritual parents? Dahil yung mga magulang po, ang tasks nila sa kanilang mga anak is alagaan sila in a physical way, tulad ng pag-aaruga kapag may sakit, pagpapakain, magdadamit, at kapag sila'y lumalaki, minimake sure ng mga magulang na sila'y healthy and successful. Pero bukod po doon, meron pa pong isang mas makapangyarihan at mas necessary na way ng paglago or paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ito po yung spiritual method na kung saan yung mga magulang po ang nararapat na magtuwid sa landas ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng salita ng Diyos, sa pagdidisciple sa kanila upang maging tunay na mananampalataya ng Panginoon. For them to develop a faith towards God, a faith that cannot be broken. So yun po ang task ng parents. They should take care of their children physically and spiritually. Dahil ang paggabay po sa mga anak ay isang napaka-tasking na mission. And kinakailangan po talaga ng effort and time para dito, no? Sabi nga po na our greatest influence occurs during our children's formative years. So, sa mga panahon po na yung mga anak natin is bata pa lamang at marami pang natututunan sa mundo, ito po yung pinakamainam na panahon upang ibahagi sa kanilang salita ng Diyos. Dahil marami pa po silang na-absorb. Kumbaga, isa silang teacup na onti pa lang yung laman. So, dapat selective po yung laman na nilalagay natin sa teacup na yon. Huwag po natin punuin yung teacup na yon ng masasamang bagay. Bagkus, punuin po natin yung teacup na yon punong-puno ng salita at pagmamahal ng Diyos. Dahil kapag ginawa po natin yun, lalaki po yung mga anak natin bilang makadiyos na tao. Bilang mga taong may tiwala at may takot sa Panginoon. And kapag ginawa po natin yun, magiging successful sila paglaki. Dahil ang greatest legacy po ay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi po yun mawawala. When we establish that we serve our lives for God, nandun na po yun. Hindi na dapat po tayo mag-backtrack. Dahil kapag naging committed tayo sa pagmamahal sa Panginoon, pagpapalain tayo. Hindi mawawala yun. Yung value makukuha natin dun, yung relationship natin kay Christ, mapapagtibay. At hindi matitipag ng kahit anumang external forces sa mundo, no? At saka po, ang huli pong teaching natin is our greatest joy is to know that they walk with God. Para po sa mga magulang yung message na to. Nararapat daw po na ang pinaka kagalakan natin sa mundong ito is yung mga anak natin ay nakikita nating nananampalataya sa Panginoon. Dahil kapag ganun po ang ginawa ng magulang, alam niya po sa sarili niyang ginawa niya ng tama yung trabaho niya. Yung mission niya bilang isang parent. Natuwid niya yung landas ng kanyang anak. At dahil doon, malaki na yung opportunity ng anak upang maging matagumpay sa buhay. Dahil lahat po ng nagtitiwala at sumasabuhay sa mga teachings ng ating Panginoon ay successful. Ay truly satisfied sa kanilang buhay. Kumbaga, alam nila yung true meaning of content. And that is the greatest joy na maaaring ma-provide sa mga magulang.
So, paano nga ba natin ito ma-achieve, no? Yung greatest joy, yung greatest legacy na sinasabi natin. Unang-una, let us both be physical and spiritual parent. Kapag maggulang ka na po, dapat daw po, inaalagaan mo yung anak mo sa physical at sa spiritual na level. Kung siya pinapakain mo araw-araw, pinapaliguan mo upang maging malinis yung kanyang katawan, dapat nililinis mo rin yung kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-share ng mga salita ng Panginoon. Sa paggagabay sa kanila, sa turo ng Diyos, na tunay talagang magpapausbong sa ating pagkatao. Pangalawa, let us both be a lover of God and a lover of people. Unang-una, lover of God. Yan po yung dapat natin pinaprioritize. At dapat po pinaparealize natin yan sa ating mga anak. Na yung Panginoon ang dapat nating inuuna. At ang kanyang pagmamahal ay walang katumbas ang halaga. Pero that doesn't mean that we shouldn't love other people. In fact, it's the opposite. Ang utos po ng Diyos sa atin ay mahalin ang mga tao. Tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasi sa pamamagitan po noon, mapapakita natin sa iba na tayong living testament, tayong successful na mga tao na kayang magmahal ng kahit sino man dahil sa pagmamahal na pinaranas sa atin ng ating Panginoon. And lastly po, let us both be a discipler and a disciple. Ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na kapag nagtuturo tayo sa ibang tao, dapat maging open din tayo na turuan yung sarili natin. Or maturuan tayo ng iba rin. Dahil tayong mga tao lamang. Meron tayong pagkukulang, meron tayong mga hindi alam. Hindi tayo perfecto. We were never perfect and we were never near perfect. So dapat maging open-minded tayo sa lahat ng mga pagkukulang natin. Dahil there always something to improve, no? And dapat yun yung mindset natin. Na hindi tayo yung pinakamataas, hindi tayo yung pinaka nakakaalam sa lahat. Kasi sigad lang yun. So we should be open to others, to the opinion of others, lalong-lalo na kung it is backed up by the facts stated by the Bible, no? So yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong July 20, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.